bakit po mapoproklama sila kung ang kaso nila merong pending at napakalala talaga, pagpatay, di ba? Kami nga walang pinapatay. Inakusahan at dinesisyonan ng COMELEC na promoting violence tantamount to mass murder. Napakawalang yan naman itong COMELEC na to. Mag-twist ng mga facts at ng batas, di ba? So masabi natin dyan, walang karapatan niyang Gabriela umupo. Una, talo kayo. Ang boto ng Duterte Youth Party List, 2.3 million. Kayo nga, hindi nakaabot siguro ng 0.3 na yon. Tapos, pangalawa, may pending case kayo. Kung pareho pala tayo may pending case, hindi rin kayo dapat maupo. Yung pending case nyo, pagpatay sa napakarami. Yung Kabataan Party List ka, nanggagahasa ng kanilang miyembro. Ayan, nandiyan sa Kongreso, salita ng salita. Akala mo kung sino. So, yan ang masabi natin dyan. Hindi dapat makaupo yan. Dahil mayroong pending case yan ng pagpatay at terorismo. Kayo po, hindi po kayo nakakuha ng pwesto. Kayo ang isa sa may pinakamaraming boto. 3 seats ata yung nakuha nyo dapat dito sa nakalipas na halalan. Pero itong hindi nanalo, itong Gabriela, na meron ding mga pending cases o mga reklamo, abay makakakuha ng posisyon. Sila yata yung makakabenepisyo nang hindi po kayo makaupo dyan po sa Kamara. Chairman, ano masasabi niyo po rito? Ang masabi natin dyan, noong May 19, 2025 Proclamation Day, inihinto muna ng COMELEC yung proclamation ng Duterte Youth Party List. Ang sinight lang nila, meron daw pending case ang Duterte Youth mula noong 2019. So yun lang yung dahilan kung bakit hindi inilabas yung ating Certificate of Proclamation. Ang masabi natin, bakit yung Gabriela Party List na meron ring pending case simula 2019 sa COMELEC, ba't nila ipoproklama? Kung yun lang pala yung dahilan nila sa Duterte Youth na hindi nila pinroklama nung araw na yon. Yung sa atin, house show ng mga kaso, gawa-gawa ng mga makakaliwang grupo, kung ano-ano lang, vote buying daw, kahit di ka naman talaga bumili ng boto, promoting violence daw, kahit wala ka naman talagang ginagawang violente, at hindi ka daw rehistrado. Paano naman tayo nakasama sa eleksyon kung hindi tayo rehistrado? Yun lang ang tatlong ini-issue nila sa Duterte Youth. Pero yung kaso ng Gabriela Party List simula 2019, ito po ay kinaso ng Government of the Republic of the Philippines. Ang nagkaso po, gobyerno. Hindi katulad no sa kanila yung mga grupo-grupo lang ng makakaliwa. Ang nakapirma po sa kaso ay ang Solicitor General at lahat ng state solicitors kasama ang AFP at PNP. At pinapakita po doon yung mga pinatay na pulis, sundalo at Pilipino na mga miyembro ng Gabriela at ng Kabataan Party List. So yan dalawa po yan merong pending case sa COMELEC. Ang nagkaso po, gobyerno ng Pilipinas. Bakit po mapoproklama sila kung ang kaso nila merong pending at napakalala talaga, pagpatay, di ba? Kami nga walang pinapatay. Inakusahan at dinesisyonan ng COMELEC na promoting violence tantamount to mass murder. Napakawalang yan naman itong COMELEC na to. Mag-twist ng mga facts at ng batas, di ba? So masabi natin dyan, walang karapatan niyang Gabriela umupo. Una, talo kayo. Ang boto ng Duterte Youth Party List, 2.3 million. Kayo nga, hindi nakaabot siguro ng 0.3 na yon. Tapos, pangalawa, may pending case kayo. Kung pareho pala tayo may pending case, hindi rin kayo dapat maupo. Yung pending case nyo, pagpatay sa napakarami. Yung Kabataan Party List ka, nanggagahasa ng kanilang miyembro. Ayan, nandiyan sa Kongreso, salita ng salita. Akala mo kung sino. So yan ang masabi natin dyan. Hindi dapat makaupo yan. Dahil mayroong pending case yan ng pagpatay at terorismo. Opo. Ang NTF-ELCAC din po ay nababahala dito sa naging hakbang ng COMELEC at tingin nila sa kanilang pag-aaral nga dito sa naging hakbang na ito ng COMELEC, tila hindi daw pagtalima sa konstitusyon itong naging hakbang kasi sinasabi dito sa pahayag ng NTF-ELCAC na kung pagbabatayan daw yung sinasabi ng konstitusyon abay nasa 20% lamang ng total membership ng House ay para sa party list, no? At ang sinasabi nga din dito sa kanila, sabi dito sa kanilang
pahayag, with 317 members in the 20th Congress, that cap is fixed at 63 seats. At kung makakaupo nga itong Gabriela, sila ay ika-64. Meron din po ba kayong gagawing hakbang para questionin din ito sa sa kataas-taasang hukuman dahil constitutionality na rin po yung magiging katanungan din po dito, Chairman? Yes po. Kami po ay nagko-coordinate sa NTF-ELCAC kasi sila naman na nagkaso dyan sa grupong yan. So kaya nilang erase yan. Meron silang legal standing dyan dahil sila ang nagkaso. So dapat i-reiterate lang nila yan na, hindi nyo pwede i-proklama yan. Base sa inyong ginawa sa Duterte Youth Party List na hindi nyo muna pinroklama dahil may pending case, dapat hindi nyo rin muna i-proklama ang Gabriela dahil meron niyang pending na kaso na napakagrabe talaga. At sabi pa nga dito, legal analysts have noted that this case could set a dangerous precedent for party list allocation in future Congresses. If left unaddressed, they warn it may blur constitutional limits and open the door to challenges on the legitimacy of congressional representation. Sa tingin niyo po, itong biglaang pagpayag na makapasok itong makakaliwang grupong Gabriela, Chairman, meron bang nagtitrigger dito? Kumbaga, meron bang puwersa na talagang nag-i-insist na dapat maupo na ito sa pwesto? Sa tingin natin may nagtitrigger dyan. Una, yung mga kalokohan o yung mga SOP system dyan sa COMELEC na alam naman natin. Pangalawa, mayroong outside force na gustong makakuha ng 3 seats ng Duterte Youth Party List. Ang problema kasi nila, kung papaupuin nila si 64, 65 at 66, walang pambayad dyan si 64. Maingay lang yan. So, possibly ang makakabayad lang dyan si 65 at si 66. Ngayon, bigla mo i-interpret na, hindi, panalo pala si 60, si 64. So, ang kakausapin mo na si 65, 66 at 67. Yan lang yan. Kasi isipin nyo, bakit mo papaupuin? Base sa realization mo na dapat silang maupo dahil meron silang seat, di dapat naisip nyo na yan nung palang proclamation day nitong eleksyon na ito. Bakit bigla nyo ihahabol yan? Kasi na-realize nyo, yung 3 seats ng Duterte Youth Party List, gusto nyong i-alok doon sa iba. Hinahanapan nyo nga Minsan nga, statement ng COMELEC, kanino ba namin i-allocate yung 3 seats ng Duterte Youth dyan, just in case maging final yon, sa taas o sa baba? Nag-iisip pa pala sila kung doon sa taas i-allocate o sa baba. Bakit merong mga ganyang discretion ng COMELEC? O ngayon, si 64, wala yung pambayad. Maingay lang yan. O di, double win ka na. Tinanggal mo na yung walang kakayahang magbayad at hindi na rin yan mag-iingay laban sa inyo kasi napaupo nyo. Ngayon, ang tututukan mo na lang si 65, 66 at 67. Doon po sa paniniwala nyo na merong persa na nagtitrigger dito, tingin nyo po kaya maaaring makaupo ang Gabriela Party List dahil pwedeng gamitin din ito laban sa mga Duterte, considering alam natin itong mga makakaliwang grupo talagang yan yung mga kritik ng nakalipas na administrasyon. Kumbaga pwedeng magamit, pwedeng kagaya ng maging attack dog sa tingin niyo po, Chairman? Magagamit talaga yan. Unang-una, isang pangyuyurak sa sa demokrasya at sa kabayanihan ng ating mga pulis at sundalo. Yung may kaso na pagpatay ng mga pulis at sundalo, papaupuin mo bilang kinatawan ng taong bayan. Diba? Pangalawa, talagang merong mali dyan sa sistema na yan. May pending case yan na terorismo at pagpatay Bakit mo iisipin at mamadaling umupo sila? Diba? At bakit huli na? Hindi nyo ba, sa dami-dami ng tao nyo sa COMELEC, hindi nyo na-compute yan ng ayos? Pangatlo, ang computation dyan 19 point something yung na-allocatean. Dapat daw 20.
Kaya lang pag binigay mo yan, so sobra na sa 20 eh. Hindi lang 20 na eh, lalampas na eh. Paano yun? Paano yung sobrang pondo? Dapat naka-cap agad sa 20% lang ng Congress yun. So meron talagang abuse of discretion dyan ng COMELEC. Wala nang pakialam to sa si COMELEC ngayon. Yung mga talo, napapanalo. Yung mga panalong-panalo katulad ng Duterte Youth Party List, pinapatalo. Based on technicalities lang. Kami nga na-desisyonan na dun sa promoting violence, tantamount to mass murder. Tapos, yung may kasong terorismo at pagpatay, walang issue. Papaupuin ngayong araw na ito ang balita. So nakikita niyo yung abuse of discretion ng COMELEC. Alam niyo, ang panawagan ko sa ating mga kababayan Pilipino, kasi hindi na ako nagtitiwala sa mga checks and balances nitong ating bansa eh. Hindi naman natin mahanap tong salin nitong mga commissioner na ito. Sabihin ko sa sambayan ng Pilipino, tandaan niyo yung mga pangalan niyan, Chairman George Garcia, COMELEC Commissioner Noli Pipo, kapatid dyan ni Yusek Pipo ng DPWH na napuwersa mag-resign, COMELEC Commissioner Nelson Celis, COMELEC Commissioner Norina Tangaro Kasingal, dating head ng Law Department na may mga issues rin, COMELEC Commissioner Edward Maceda, and COMELEC Commissioner Amy Ferolino. Yang anim na yan, kung alam nyo na bagong bili pala ng bahay, bagong patayo ng mansyon, bagong bili ng luxury car, o yung mga kamag-anak nilang walang trabaho, bigla na lang nagkabahay, nagkakondo, nagkakotse, ipadala nyo sa SMNI, ipadala nyo sa Duterte Youth. Tayong mga Pilipino na ang magbabantay sa ating mga opisyal. Hindi na tayo aasa rin sa mga kapwa opisyal dahil ayon sa ginagawa ng Pangulong Marcos ngayon, hindi na rin siya umaasa sa ibang ahensya ng gobyerno. Nagtatayo siya ng isa pang mag-iimbestiga. So ganun na rin tayong taong bayan. Tayo na mismo mag-imbestiga. Kung alam nyo, just in case lang naman po, alam nyo na yumayaman pala tong ibang mga taga-COMELEC at di naman nila may tatago yan kung nakikita ng mga kapitbahay, kamag-anak at kaibigan, kayo na magsumbong sa SMNI at sa Duterte Youth Party List para maipakita natin sa taong bayan kung ano yung mga nangyayari behind the scenes sa mga ganyan. Kasi magtataka kayo, ang sweldo ng isang opisyal sa gobyerno, mga ganyan, USEC secretary level, 250,000 to 300,000. So yan lang ang sweldo ng mga COMELEC commissioner. Ngayon, dyan na nga lumalabas yung mga issue sa gobyerno na baka using their powers, baka lang naman nabebenta yung ibang pwedeng ibenta. At ano bang pwedeng ibenta ngayon? Hindi naman basta isang resolution lang. Ang mabebenta ngayon ay 3 seat ng Duterte Youth Party List na ibinoto ng milyong-milyong Pilipino. At sinong pwedeng bumili ng seats na yon? Just in case lang naman kung ganun yung sistema ng ibang kurakot sa ating gobyerno, di syempre yung mga natalo na yun ang papalabasin. Hindi, panalo na to. Katulad ng mga nag-aabang. So yun ang ating masabi sa ating taong bayan. Kung wala nang check and balances sa ating gobyerno, tayo na ang magmasid. Kung kita nating abuso na, di ba, truth that matters, ipakita na natin ang katotohanan. Bakit to kailangan ito ngayon? Yung mga commissioner na yan at chairman na yan ng COMELEC, sila rin po may hawak sa eleksyon 2028. Ibig sabihin, pag naipanalo natin si Vice President Sara Duterte with an overwhelming win, pwede nilang ideklara si Vice President Sara Duterte na hindi pa pala pwede i-proclaim dahil mayroong pending na kaso sa DOJ and sa kung saan-saan. So kung hahayaan natin yan ngayon, yan po ang mangyayari sa ating 2028. Huwag na po tayo mag-antay ng 2028 para makaramdam ng mas malaking abuso. Ito pong abuso na ito ng COMELEC, panagutin na po agad ang mga taga-COMELEC, ang taga-gobyerno.